Itago niyo na lang po ako sa pangalang Juan at narito po ang aking kasaysayan tungkol sa tinatawag na aswang noong 1995. Naninirahan po ako noon sa isang malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Negros Occidental. Halos bundok din ang aakyatin bago marating ang aming lugar at ito ay nasa pagitan ng tabing dagat at malawak na kagubatan. Nagkaroon po ng taunang piyesta ang karatig naming lugar at iyon ay tumagal ng isang buong linggo. Sa piyestang iyon, nagkaroon ng malakihang kainan, kantahan at ang hindi talaga mawawala ay ang sayawan, kaya naman nang ito ay naibalita na muling idadaos, hindi mapakali ang kaibigan kong si Pedro na magpunta roon at pinipilit niya akong sumama. Kaso dati kasi mahigpit po talaga ang mga magulang namin, lalo na kung dadayo sa ibang baryo. Bukod kasi sa delikado, lalo na kapag gabi. Baka raw mapagtripan kami ng kung sino-sino at mapahamak ng wala sa oras. Kaya naman pinilit ko ring tanggihan ang kaibigan ko sa una at mga sumunod na araw ng piyesta. Madalas na umuuwi si Pedro na talaga namang masaya. Ako naman napapatingin lang sa kanila habang tinutulungan ang tatay sa pag-aayos ng mga nahuli nitong isda tuwing gabi. Napansin noon ni tatay ang kalungkutan sa mukha ko, kaya naman pinayuhan ako nito na huwag papadala sa tukso o kung ano paman. Mabuti na raw ang mag-ingat kaysa ang magsisi sa huli. Kahit isang gabi lang po bawal, pagpupumilit ko pa noon, hindi ko ba ang tatay at alam kong senyales iyon na talagang hindi pwede o bawal akong makipagsaya sa ibang baryo. Isang hapon pumunta sa bahay si Pedro at nagkukwento ito ng mga ginawa nila sa una at ikalawang araw ng piyesta. Siyempre ako, bilang wala roon talagang manghang-mangha ako sa mga sinasabi niya. Sa unang araw nagkaroon daw ng mga palaro, gaya ng palo sa buko na binalot sa langis, treasure hunting, pahabol ng baboy at marami pang iba. Dagdag pa niya sa gabi ay may sayawan daw na kahit anong galaw ang gawin mo ay walang makikialam sa iyo, dahil saya lamang ang gugustuhin ng lahat. Ano, sasama ka na ba? Promise, napakasaya, sabi ni Pedro at itinaas pa ang kanang kamay na tila nangangako. Tinalikuran ko siya at ipinagpatuloy ang ginagawang paghugas ng plato at sinabi sa kanyang hindi talaga pwede dahil hindi ako pinapayagan ng tatay. Ilang segundo binulungan ako nito na tumakas daw at huwag ipaalam sa tatay ko na pupunta o pumunta ako ng piyesta. Umalis siyang nakangiti at ako naman ay nagdadalawang isip sa mga sinabi niya. Nang mga panahong iyon, parang gusto ko talagang sundin ang sinabi ng kaibigan ko at makisaya sa piyesta ng kabilang baryo. Napabuntong hininga ako at saka nag-isip ng magiging dahilan sa tatay dahil gustong-gusto ko pong makipagsaya. Kinagabihan sinabihan ko sina Pedro na hintayin ako sa bungad ng aming baryo. Sinadya ko po muna talagang patulugin sina tatay bago ako tumakas at sumabay sa kanila. Oras din po yata ang lumakad ko bago ako tuluyang makaalis. Nang makarating inakbayan ako ni Pedro at tuwang-tuwa sila dahil sa wakas daw ay nakasama ako. Madilim ang daan at tanging flashlight lamang na dibaterya ang dala namin noon. Wala pa kasi noong mga streetlight o ilaw sa daanan, ang tangi mo lang din maririnig ay huni ng mga insekto sa paligid. Nang sa piyesta sobrang saya po ang nararamdaman ko, talagang walang mapagsidlan lalo na nang mag-umpisa ang sayawan. Ang tugtugin pa naman noon at galawan ay no judgment kumbaga, kaya kahit anong gawin mo ay walang manghusga sa iyo. Ang naaalala ko, nag-umpisa talaga ang lahat nung makita ko ang isang babae sa pinakagilid ng sayawan. May dalawang lalaki dito ang tila hinarangan siya o sa tingin ko ng mga panahong iyon ay binabastos siya. Lumapit ako at tinanong kung ano ang nangyayari. Imbes na sagot, itinulak lamang ako ng isa sa mga lalaking naroon. Nang pagmasdan ko ang babae, nakita ko ang malungkot at natatakot nitong mukha, kaya naman nung biglang nagbago ang ilaw at medyo dumilim, malakas kong tinulak ang dalawang lalaki, at saka hinatak ang kamay ng babae upang lumayo sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko noon, pero tila may nagsasabi na iligtas o tulungan ko ang babaeng hindi ko naman talaga kilala. Tinanong ko kung okay lang siya at tumango naman ito. Nagkwentuhan kami at gaya ko first time niya rin ang makipagsaya, kaya wala siyang alam sa atmosfera ng ganitong uri ng pagsasaya. Itago ko na lang po siya sa pangalang Maria at nakatira daw siya sa isang baryo na may kalayuan sa pinagdadausan ng piyesta. Habang nagkukwentuhan, nakita kong lumapit muli ang dalawang lalaki dahil mukhang nakita kami ng mga ito. Tumayo ako at ikinubli si Maria sa likod ko dahil baka may kung anong gagawin sila sa babae. Nagulat na lang ako at napaaray ng tumama sa akin ang sunod-sunod na suntok. Grabe, yun na po yata ang matatawag kong worst na pambubugbog na nangyari sa akin. Ang huling naaalala ko no nandidilim ang paningin ko at nakita kong binitbit ng isa sa mga iyon si Maria papalayo sa lugar.
Pagkadilat po ng aking mga mata natagpuan ko na lang ang sarili kong nakaupo sa gilid at nag-aalalang nakatingin sa akin ang mga kaibigan ko. Pero mas nag-aalala ako dahil umaga na at mapapagalitan ako ni tatay. Para akong naging flash ng mga sandaling iyon dahil sobrang bilis ng pagtakbo ang ginawa namin para makauwi. Nang makarating sa bahay, sinalubong ako ng galit na mukha nila tatay at nanay. Lalo akong napagalitan nang makita nila ang mga sugat at pasa sa buong mukha at katawan ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo, kaya ayaw kitang payagan sa mga buwisit na piyestang yan. Ngayon anong napala mo? Sabi ni tatay at saka ako piningot papasok sa aming bahay. Pero dahil naging pasaway po ako at gusto kong makamusta si Maria, muli akong tumakas sa mga sumunod na gabi para makipagsaya. Bale tawang-tawa noon sina Pedro dahil mukha daw malakas ang naging tama ko sa babaeng naging dahilan ng pagkakabugbog ko. Sinabi ko na lang na gusto kong mag-enjoy kasi minsan lang naman may piyesta sa ibang baryo. Nang makarating doon nakita ko si Maria sa isang tabi at nang makita niya ako, sa unang pagkakataon ay ngumiti po siya. Parang yung lungkot at takot ay nawala sa kanya. Lumapit siya sa akin at inaya ako na mamili ng kung ano-ano at i-enjoy daw namin ang araw na yon dahil bukas ikaulaw na ng piyesta. Mabuti na nga lang at may ipon ako dahil nakakahiya namang magpalibre sa isang babae. Masaya kausap si Maria, bagay na bagay sa pangalan niya. Nabanggit niya rin na gaya ko, tumakas lang din daw siya upang makipagsaya, pero mag-isa lang daw siyang nagpunta rito. Habang kumakain nagulat kami at napatingin sa hindi kalayuan dahil sa sigawan ng mga tao. Tumayo ako upang tingnan iyon dahil tila nakakita sila ng multo. Hinawakan pa nga ako ni Maria sa kamay upang pigilan pero ang sabi ko kailangan naming makita iyon. Nang makapunta sa tumpukan ng tao, bumungad sa amin ang mabahong amoy na tila patay na daga mula sa matataas na damo. Naroon ang dalawang bangkay ng kalalakihan. Halos hindi na makita ang itsura ng mga iyon dahil sa mga sugat na tila kalmot ng kung anong mabangis na hayop, butas na rin ang tiyan ng mga ito at makikitang wala na roon ang lamang loob nila. Napatingin ako noon sa nanginginig na si Maria at saka muling ibinalik ang titig sa dalawang lalaki. Napuno ako ng kaba at pagtataka dahil kahit hindi man makita ang mukha nila pamilyar ang mga damit nito. Ang dalawang lalaking iyon ang bumugbog sa akin at bago mawala ng malay sila ang humila at kumuha sa katabi ko ngayong si Maria. Doon ko lamang din naalala na tanungin ito kung ano ba ang mga sumunod na nangyari nung araw na iyon. Ang kwento niya nanlaban daw siya at ibinigay ang lahat ng kanyang dalang pera. Matapos daw noon nagtakbuhan ang mga lalaki sa tuwa at hindi niya na raw alam ang mga sumunod na nangyari. Nang sabihin niya iyon, hindi po agad ako nakumbinsi kaya't mabilis ko siyang hinatak malayo sa mga tao at kinabahan. Hoy, pinilit ko siyang aminin ang totoo dahil alam kong ang mga bangkay na iyon ay ang dalawang lalaki na nakaengkwentro namin. Pinagbibintangan mo bang ako ang pumatay sa kanila? Paano ko naman magagawa yun ha? Sigaw ni Maria sa akin at naluha ito. Nakita ko ang sensiridad sa boses niya at nga naman paano magagawa ng isang babaeng halos walang kalaban-laban ang ganong uri ng pagpatay. Pinayuhan ko na lang siya na mag-ingat dahil sa may ganong pangyayari, hindi malabong masundan pa iyon. Nangako rin ako na babalik bukas para sa huling araw ng piyesta. Bumalik naman ang tuwa niya, hihintayin niya raw ako dahil sa huling araw maaari daw na magbigay ng kani-kanilang pagkain ang lahat na maaaring pagsaluhan ng kahit sino. Ang huling araw ang pinakamasaya dahil kainan at sayawan lang daw ang gagawin doon. Tumango ako at nagpaalam. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko na lang ipinaalam kin Pedro ang nasaksihan at nalaman ko, pero hindi ako naging komportable dahil parang maisinasabi ang kabilang bahagi ng isip ko na merong mali o something kay Maria. Opo, hindi ako naniniwala sa mga sinabi niya, ang kailangan ko na lang gawin maghanap ng ebidensya at alamin ang katotohanan. Kumalat po noon sa mga karatig baryo kabilang na sa amin ang balita tungkol sa pagkamatay ng dalawang lalaki. Dahil doon mas pinagalitan ako nila tatay dahil nalaman din nilang pumupunta pa rin ako ng piyesta. Nakiusap ako na kahit isang beses na lang dahil last day na nga ng piyesta pero hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya na kinabukasan ay aakyat daw kami ng bukid upang mag-ani ng gulay at sa gabi naman mangingisda kami para may pambenta bukas. Tama, gumawa talaga ng paraan ang tatay ko para hindi ako makatuloy sa ikahuling araw ng piyesta sa kabilang baryo. Para naman sa ikabubuti mo yan kaya ka namin pinagbabawalan, hindi mo alam kung anong klaseng panganib ang pwede mong makuha sa pagdayo sa ibang baryo at pakikipagsayan yan. Habol pang sabi ni tatay noon pero ang ginawa ko pasok sa kanang tenga at labas sa kabila. Kinabukasan nung paakyat na po kami ng bukid nagtatakbo ako ng mabilis ng sandaling umihi ang tatay sa isang malaking puno.
Narinig ko pa ang sigaw niya at mura at pagtawag niya pero hindi ko na pinakinggan. Natatawa akong tumungo sa piyesta. Pagkarating doon naamoy ko ang iba't ibang putahe na napakasarap talaga, hindi pa man nakakalapit sa inihahandang lamesa na palingon ako sa kaliwa ng kalabitin ako ni Maria. Natitigan ko pa siya noon ng matagal pero bumalik din sa wisyo nang iabot niya sa akin ang isang lalagyang puno ng ulam. Bale, maihawak din siya noon at sinabing sabay daw kaming magpatong sa lamesa para makita ng mga tao na may ambag din kami. Nang lumakad siya upang umalis sandali kong binuksan ang lalagyan na mailuto ni Maria at lumantad sa akin ang lutong dinuguan at adobong maanghang. Lahat ng karneng ginamit doon ay pawang lamang loob, siguro po ay lamang loob ng baboy. Muli naman po akong nagulat nang may dalawang babae ang sumabunot kay Maria na medyo nauna sa aking maglakad. Binabanggit ng mga iyon na kasalanan daw ni Maria ang pagkamatay ng kanilang mga kuya na sa tingin ko ang mga bangkay na nakita namin kahapon. Agad ko silang inawat at gaya ng mga nasaksihan ko nitong nakaraang araw, hindi na nalaban si Maria at tila hinahayaan lang nasaktan siya ng mga ito. Ang nakita ko na lang umiiyak ito at niyakap po ako ng mahigpit. Noong sumapit ang dapit hapon nagsimula ng tawagin ang tila punong baryo ang lahat ng mga tao, kabilang na kami. Inilibot ko pa ang aking paningin dahil hindi ko yata nakita ang kaibigan kong si Pedro. Sayang sabi ko dahil huling araw pa naman ang piyesta. Nang makalapit mula sa isang mahabang lamesa binuksan na ang lahat ng putahe, mula sa mga taong taga roon at dayo na nakihalo, kung nalanghapang masarap na amoy ng iba't ibang pagkain at mga ulam. Si Maria naman kumuha ng plato at inalok ako ng luto niya. Hindi ko ba alam dahil may pag-alangan man sumandok ako sa dinuguan na niluto niya. Nang tikman ko po iyon sobrang sarap at sa unang pagkakataon lang ako nakatikim ng ganun. Nanonood sa bibig ko ang lasa lalo na ng lamang loob na ginamit ni Maria. Tinanong ko po siya noon kung anong klase ng karne ang ginamit niya. Ang sagot niya secret lang daw dahil may special ingredient siya sa pagluluto ng dinuguan at adobo. Maya-maya pa nang maubos ko na ang pagkaing nasa plato ko lumapit ang natatarantang kaibigan kong si Pedro. Sinabi niyang isuka ko ang lahat ng kinain ko at lumayo kay Maria. Nagtataka akong tinanong siya kung bakit at nagulantang ako sa mga sinabi niya. Lamang loob ng tao ang kinakain mo siya ang pumatay sa dalawang lalaki. At may nakakita sa kanya pagkatapos niyang magiba ng anyo at patayin ang dalawang lalaking bumuhat sa kanya, kinuha niya ang mga lamang loob nito at niluto niya. Pagsisigaw ng kaibigan kong si Pedro at baka sa boses nito ang takot at panginginig. Muli ko siyang tinanong kung ano ang pinagsasasabi niya at dahil doon isang babae po ang lumitaw kung saan at nagtanaswang siya aswang ang babaeng yan. Pagsisigaw ng babae, dahil doon ay nataranta ang lahat at nagsigawan. Si Maria naman paatras na naglakad at kitang-kita ko po sa mukha niya ang kakaibang galit kasabay ang naluluhang mga mata. Nang tingnan ko po muli ang niluto niya bumubula ito at nag-iba na ang tingin ko. Dahil puroon nagsuka ako ng malala at pati na yata ang mga pagkaing almusal ko ay naisuka ko rin. Hinatak ako ni Pedro pero napahinto po ako dahil sa sakit na nagmumula sa tiyan ko. Namimilipit ako sa sakit at nakita kong ganun din ang nangyayari sa mga taong nakakain ng niluto ni Maria para sa huling araw ng piyesta. Agad akong inabutan ni Pedro ng tubig at dahil doon panandali ang nawala ang kirot sa sikmura ko. Agad ko siyang inaya na hanapin si Maria dahil baka may kung sino pa itong mabiktima na naman. Pinilit pa ako noon ni Pedro na umuwi na pero naglakad ako at nagpalingalinga kung saan ba nagpunta si Maria. Madilim na po ang paligid noon at ang lugar lang ang pinagdadausan ng piyesta ang maliwanag, na ibaling namin ang tingin nang makarinig kami ng mahabang sigaw mula sa kung sinong babae. Tinungo namin ng nakakatakot na gubat at gamit ang flashlight na di baterya inilawan namin iyon, napaatras kami ng bahagya at nangilabot ng bumungad sa amin ang wala ng buhay ng babae habang nilalantakan ng isang nilalang ang tiyan nito. Napasigaw si Pedro at napatakbo sa takot samantalang ako naman ay nanigas sa kinatatayuan ko. Habang pinagmamasdan yon, Maria nanginginig kong sabi ng mamukhaan ito. Doon ay nakumpirma kong nagsasabi nga ng totoo si Pedro. Nababalot man ng makakapal na balahibo ang mukha at katawan nito at mayroon mang matatalim na ngipin at pulang mga mata alam kong si Maria iyon. Huminto ito sa pagkain at lumingon sa kinalalagyan ko. Halos maihi ako sa salawal at imbis na sugurin niya ako, tumalikod siya at tumalon sa kabilang banda ng kagubatan. Doon ay narinig kong muli ang sigaw ng isa pang babae. Mukhang ito ang kasama ng bangkay sa harap ko na sumabunot kay Maria kani-kanina.
Na lamang hindi ko alam Kuya Chris kung anong klase ng tapang ang mayroon ako, pero imbis kasi na matakot at umuwi sinundan ko sina Maria. Aaminin ko po nung mga panahong iyon ay awa ang nararamdaman ko sa kanya bukod doon na inlove ako, sa gaya na nakilala ko na ngayon ay isa palang aswang. Ang alam ko lang hindi siya masama kung walang gumagawa ng kasamaan sa kanya. Naabutan ko ang bilis niya at bago nito masakmal ang babaeng hinahabol niyakap ko siya ng mahigpit. Nagpupumiglas po siya noon at sobrang lakas niya ito yung lakas po na hindi ko nakita nung tambangan siya ng dalawang lalaki at sabunutan ng mga babae. Tinawag ko ang pangalan niya pero ang tangi ko lang na naririnig ay ang galit at ungol niyang nakakapangilabot. Sinenyasan ko ang babaeng tumakbo na at nang mawala ito saka ko lamang binitawan si Maria. Kinausap ko siya Kuya Chris mula sa puso na wag niya nang ituloy kung ano man ang gusto niyang gawin. Kung gusto niya mang maghiganti o habulin pa ang babae, sinabi kong tumakas na siya at baka mapahamak sa baryong ito dahil pareho kaming dayo. Tinanong niya pa ako kung hindi ba ako natatakot sa kanya at makakain niya ako at ang sagot ko naman ay alam kong hindi niya gagawin iyon kahit hindi ako sigurado. Nang marinig niya ang tugon ko nagulat ako at tumalon siya sa harap ko at sinakal po ako ng mahigpit. Hinawakan ko ang mabalahibo niyang mga kamay at may matutulis na kuko na halos bumaon na sa lig ko at pinipilit ko yung alisin. Ilang segundo ang lumipas tumulo ang malagkit niyang laway sa mukha ko at halos mapapikit ako dahil hindi ko kayang tingnan ang nakakatakot niyang mukha. Maria, pinilit kong bumigkas at gamit ang natitirang lakas itinulak ko siya papalayo. Habol man ang paghinga ng mga sandaling iyon, pinulot ko po ang may kalakihang sanga na nasa tabi ko at naghanda sa pagsugod na. Gagawin niya. Gusto ko man siyang maintindihan at mahalin pero mukhang papatayin din ako nito at kakain. Nang makita niya ang hawak kong sanga sumigaw siya sa galit at muli akong sinugod. Buong lakas kong inihampas iyon sa kanya at tumilapo naman siya ng may kalayuan. Nagmakaawa pa nga ako sa kanya at binigyan siya ng pagkakataon na tumakas pero bigo po ako dahil muli ako nitong sinugod. Pero sa pagkakataong iyon nagtimbal ako nang bigla itong maging isang tila malaking aso na parang lobo. Sa gulat ay hindi ko iyon inaasahan at nakagat po ako nito sa kanang balikat. Napasigaw ako sa sakit at kahit nakabaon pa roon ang mga matatalim na ngipin niya pinagtutukan nito gamit ang sanga na hawak ko. Tumulo roon ang kulay itim na dugo at gamit ang natitira ko pang lakas ibinaon ko yon at dahil bumitaw ito sa pagkakakagat at ako naman ay napaatras. Nakarinig ako ng mga sigawan pati na ang boses ng kaibigan kong si Pedro. Pinilit kong tumayo at pinagmasdan si Maria na bumalik na sa dating anyo nito. Nakatingin siya sa akin pero imbis na galit lungkot ang nakita ako sa mga mata niya. Napailing ako at hindi ko ba alam dahil imbis po na takot at pagkainis sobrang awa ang nararamdaman ko para sa kanya kahit na ganoon ang ginawa niya sa akin. Kaya naman po bago siya makita ni Pedro, para akong tanga po na tinulungan siyang makatayo at inilayo sa lugar na iyon. Nang masigurong sobrang layo na namin pinaupo ko siya at ako naman ang dahan-dahang tumayo at lumayo sa kinalalagyan niya. Nagkatinginan pa kami ng matagal at ng mga sandaling iyon, hindi ko na muna inisip ang nararamdaman ko para sa kanya at kaligtasan muna ng lahat ang inuna ko. Malungkot ko siyang iniwan doon kahit hindi ako sigurado kung babalik pa siya makaliligtas o kaya naman ay muling mananakit. Nang makasalubong ko sina Pedro doon lamang ng hina ang mga tuhod ko, at buong katawan kaya naman bumagsak ako sa kinatatayuan at ang huli kong naaalala ay ang pagtawag ni Pedro sa pangalan ko. Kinabukasan nang maging ayos na ang pakiramdam ko at kaya ko nang maglakad magkasama kaming umuwi ni Pedro sa baryo namin. Tapos na kasi ang ikaulaw ng piyesta at kasabay noon ang pagkakaibigan o relasyon sa pagitan namin ni Maria. Hindi ko na rin po siya nakita pang muli noon at sa tuwing magkakaroon muli ng piyesta, hindi na ako pumupunta o dumadayo. Siguro nga sa pagkakataong iyon totoo nang nakinig at natuto na ako sa mga pangaral ng aking ama, lumipas ang maraming taon at hanggang sa makapangasawa na po ako. Sa tuwing ikinukwento ko ang aking karanasan sa asawa at anak ko, hindi sila makapaniwala sa naging karanasan ko, sabi nila parang pelikula raw. Ang sagot ko naman ay okay na ang ganon dahil ang mahalaga wala na muling Maria o aswang ang nanggulo sa baryong iyon, mabuti nang maging isang katang-isip ang totoong pangyayari para sa mga henerasyong may takot pa rin sa ganitong uri ng bagay. Ang hiling ko lang gaya ko'y maging matapang kayo at matuto sa karanasan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa nito at pakikinig. Ako po si Juan ang inyong kaistorya. Magandang araw po sa inyo Kuya Chris at sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo sa inyo pong programa. Maraming salamat po kung matanggap niyo man ang liham kong ito. Naisulat ko ito sa pamamagitan ng aking apo na si Anton na tumulong sa akin.
upang ito ay maging isang kwento at maibahagi sa inyo. Halik kayo't samahan akong balikan ang aking madugong kasaysayan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carlos o mas kilala noon sa tawag na Carlo. Nangyari ito taong 1950. 4 na taon na ang nakalilipas ng tuluyan nating makamit ang kalayaan sa bansa mula sa mga mananakop. Kasabay noon ay ang tila pananakop din po ng isang angkan ng mga aswang sa aming baryo sa probinsya ng Iloilo at nagsimula ang lahat dahil sa isang bata na minsang napadpad sa aming lugar. Magdadapit hapon noon ang maligaw po noon ang isang paslit na bata sa aming baryo. Naglalakad kami noon upang maghanap ng panggatong ng kaibigan kong si Miguel nang mapansin namin ang isang batang babae na umiiyak. Nakaupo ito sa isang natumbang puno at gusgusin na may daladalang tila teddy bear na nakaipit sa kanyang braso. Yung kaibigan ko kasi ay likas na mapagbiro at ginagawang katatawanan ang lahat, baliktad sa akin na maawain at siniseryoso ang mga bagay-bagay. Mas nauna niyang nilapitan ang bata at ang akala ko nga ay tutulungan niya ito. Naliligaw ka, kawawa ka naman, alam mo ba maraming aswang na pagalaw, sabi ng kaibigan ko at sa kanya ito ginulat. Sa gulat din ng bata at takot nagtatakbo ito sa loob ng kagubatan. Hahabulin ko na sana iyon para patahanin at tulungang makauwi pero pinigilan ako ng isa na wala ilang daw ito sa nanay niya at magkikita rin daw mamaya, kaya ang ginawa namin nagpatuloy kami sa paghahanap ng panggatong. Bale naging biruan ang aswang noon sa amin, matagal ang nagsimula ang mga ganitong konsepto panahon pa ng mga mananakop. Ang ginagawa kasi ng ibang Pilipino noon kabilang na ang lugar namin tinatakot ang mga naliligo na mananakop sa naturang lugar dahil doon nagsimula na rin ang kuro-kuro tungkol sa mga aswang pero sa panahon ko, lalo na nung kabataan ko, hindi kami naniniwala sa ganon hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ng lahat. May isa pong nakatira noon sa aming baryo si Mang Pedro. Siya ang pinakamatanda sa aming lugar at kung hindi ako nagkakamali nasa 60 na ito. Mag-isa lang si Mang Pedro sa bahay nila at ang kinabubuhay nito ay ang pagtatanim sa hindi kalayuan na bukid at minsan sa mga bigay ng kanyang kapitbahay. Isang gabi nakarinig ang buong baryo ng malakas na sigaw na nanggagaling sa kanyang tahanan. Napalabas kaming lahat noon at nang buksan namin ang pinto, nadatnan namin doon si Mang Pedro na nakikitawa sa grupo ng mga tao na hindi pamilyar ang mukha sa amin. Napahinga kami ng maluwag dahil akala namin noon na walang nangyaring masama kay Mang Pedro dahil ang sigaw niya ay kakaiba. Ipinakilala niyang mga kamag-anak niya ito ang pamilya Santos na binubuo ng 3 binata ama-ina at napatingin ako sa isang bata na nakayakap dito. Ito yung bata na inasar ni Miguel at nagtatakbo dahil sa gulat at takot. Ninisyan ko yun pero tinitigan lang ako nito ng masama. Ayon naman kay Mang Pedro galing daw ang mga ito sa kabilang baryo at dahil naging magulo raw doon pinili nilang lumipat sa aming lugar. Ilang sandali lang nang makumpirmang ayos lang ang lahat, nagsibalik na po kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Pero sa totoo lang po, bago ko ipikit ang aking mga mata ay napakarami kong iniisip. Isa na roon ang batang babae na nakasalubong namin at ngayon isa pala sa mga miyembro ng sinasabing kamag-anak ni Mang Pedro. Kinabukasan narinig namin ni Miguel ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay namin sa baryo. Sa hinaba-haba raw ng panahon, himalang may kamag-anak daw ang dumalaw kay Mang Pedro. Bukod doon, hindi raw sila naniniwalang magdugo ang pamilya at ang matanda. Ang hinala nila may pakay ang mga ito kung bakit napadpad ang angkan nila sa baryo namin. Nagkatinginan kami noon ni Miguel at totoo pong pareho ang iniisip namin. Hindi gaya ng mga kapitbahay po namin, may hinala rin kaming may mali sa mga pangyayari, kaya naman ang ginawa po namin, nagdala kami ng pagkain bilang alok sa mga baguhan sa aming lugar. Ang humarap sa amin noon ay ang kanilang padre de pamilya na si Jose, kung saan wala naman po kaming napansing kakaiba bukod sa tila pagiging istrikto nito dahil siya raw ay dating sundalo sa nakaraang digmaan. Ang asawa naman daw nito ay si Rosa at mayroon siyang 3 anak na lalaki at isang babae. Nang tanungin po namin kung ano-ano nila si Mang Pedro, chuching niya raw ito at sa kanito isinara ang pinto. Hindi man lang kami pinapasok o pinakilala sa pamilya niya, kaya lalo pong nadagdagan ang pagtataka namin noon. Mas lalo kaming napaisip dahil isang gabi, habang natutulog sa bahay nila Miguel, may malalakas na kaluskos ang naririnig namin mula sa dingding at bubong ng bahay kubo na kinalalagyan namin. Nagising na rin noon ang lolo ni Miguel, kaya't kumuha ito ng asin at isinaboy sa buong paligid. Nanlaki naman ang mga mata namin nang sabihin nitong inaaswang tayo. Sabay-sabay naman kaming napatingin ng tila may mabibigat na yapak ang pumatong sa bubong na gawa sa nipa. Halos lumubog ito dahil sa bigat ng bagay na iyon.
Dahil doon, Kuya Chris, napakuha kami ni Miguel ng tig-iisang itak. Naghanda ako at si Miguel naman tumabi sa kanyang lola na tila pinoprotektahang aksidente na kagagawa ng mga mananakop. Nagulat naman kami nang isa-isa kaming abutan ng lolo ni Miguel ng isang buong bawang na may tali. Isuot daw namin ito upang hindi kami malapitan ng aswang kung sila man ang nanggagalaing iyon. Lumakas ng lumakas ang pagkaluskos at ang mga yapak sa bubungan ay nagpalipat-lipat. Dahil doon kumuha naman ang matanda ng isang mahabang kawayan at itinali roon ang isang punyal. Pagkatapos ay pinahirang niya ito ng bawang at saka inabot sa akin, tusukin ko raw ang naglalakad sa bubong at ganoon niya ang ginawa ko sa sunod-sunod na pagtusok. Narinig namin ang isang ungol dahil tila tinamaan po iyon. Sunod kong tinusok ng malakas ang dingding na gawa lang din sa nipa. Nakarinig din kami noon ng ungol at ilang sandali tumigil yon. Muling nagsaboy ng asin ang matanda sa paligid at sama-sama kaming nanalangin. Nang makumpirma pong wala na ang mga nanggugulo, humarap sa amin ang lolo ni Miguel at saka kami kinausap. Sinabi nito na wala namang buntis sa kanila o bata para pagtripan ng mga aswang. Marahil daw may ginawa kaming hindi kaaya-aya, kaya nagalit ang mga ito. Nagkatinginan kami ni Miguel at isa lang naman ang naiisip namin ang bata. Pero para sa amin ay napakababaw na dahilan at masasabi ba naming aswang iyon, napaka-imposible para sa amin ng mga sandaling iyon. Kinabukasan sabay kaming lumabas ni Miguel at nakita naming nakatingin sa amin ng masama ang tatlong binata sa angkan na nasa tahanan ni Mang Pedro. Nagulantang kami nang maglakad ang mga iyon papalayo. Ang isa ay paika-ikang maglakad na animoy maisugat sa paa at ang isa naman ay nakahawak sa bandang tiyan dahil tila maisugat ito roon. Inaalalayan na lang ito ng isa na mukhang wala namang nararamdaman. Dahil din doon hindi ko iwinaglit ang tingin ko kay Miguel. Kung tama po ang hinala ko, may mangyayaring masama sa kanya dahil sa panunukso niya sa batang babae. Kailangan na lang namin ng ebidensya upang masiguro na totoo ang aming haka-haka. At ang angkang ito, huwag naman sana na aswang. Kinausap ko rin noon si Miguel na lapitan ang bata at humingi ng paumanhin kung sakali man na nagkasala siya rito, pero imbis kasi nagganon nilapitan niya nga ito, pero inasar lang at pinaiyak. Sira ulo ka talaga, Miguel, nasabi ko na lang sa kanya bago namin sundan ang kanyang lolo at lola na napapunta sa bukid. Bago makaalis nakita ko pa ang ina ng bata na sobrang sama ng tingin sa kinalalagyan namin. Habang naglalakad papunta sa bukid, hindi ko maiwasan na tumingin sa paligid dahil pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin. Parang may mga nagtatago sa mataas na damo na handa kaming sugurin anumang oras. Nang makarating sa bukid, nagsimula na kaming tulungan ang dalawang matanda sa pagkuha ng mga kamoting kahoy, malunggay, papaya at iba pa. Matapos noon tinulungan na rin namin silang damuhan ng buong bukirin. Mang Pedro, nasabi ko dahil nakita namin ang matanda na pababa ng bukid tila nang galing ito sa itaas, kaya takang-taka kami dahil hindi niya naman iyon gawain at matanda na siya para magawa ang ganitong bagay. Nang mapadaan siya sa harap namin, ngumiti lang siya at nagpatuloy, nadagdagan na naman ang pagtataka ko dahil hindi ito pakua o mahinang maglakad kundi tila isang lalaki na wala pang edad. Nagtawanan pa nga ang lolo at lola ni Miguel dahil tinraw sila nito nung tumanda ay saka lamang daw mas sumigla, pero sa isip ko noon may mali ulit. Habang pababa ng bukid upang umuwi na napahinto ang lolo ng kaibigan ko, tila nakikinig ito sa paligid, kaya ganon din ang ginawa namin. Nabigla kami nang sabihin nung ilabas namin ng mga itak o gulok na dala-dala namin mula sa kung saan. Nakarinig kami ng tunog ng ibon. Sabi ng matanda kapag mahina raw ito maghanda na kami. Nung mga sandaling iyon, dapit hapon na at malapit ng kainin ng dilim ang buong paligid. Ilang minuto po siguro na nagpaikot-ikot ang tunog, bigla naman yung nawala at nang muling tumagal ng ilang minuto nagpatuloy na kami sa paglalakad, pero nakatutok ang aming mga itak na animoy mga mandirigma sa gitna ng matataas na damo. Nung pababa na kami sa kapatagan at dadaan sa malawak na kagubatan, isang itim at malaking figura ng kung anong ibon ang sumalubong sa amin. Sabay-sabay po kaming napayuko at nang muli yung susugod, sama-sama namin iyong pinagtataga. Sa bilis ng malaking ibon, hindi namin ito natamaan. Muli itong sumugod at sinunggaban si Miguel. Doon ay nakita namin ito ng malapitan. Hindi lamang pala ito isang malaking ibon kundi hugis tao, pero napakaitim ng buong katawan, may makakapal na balahibo at mahahabang pakpak na tila sa paniki. Sumugod ako at nang tatagain ko na ito na si paiyon ni Miguel, kaya't muling lumipad ng napakataas. Nang tingnan ko ang liig ng aking kaibigan, wala na pala ron ang bawang na ginawang kwentas ng kanyang lolo, nahulog yata ito kung saan habang pababa kami. Nang muli pong susugod ang itim na ibong parang tao, mabilis kong binuksan ang basket na dala ng niyang lola at dumampot doon ng asin.
Malakas ko iyong inihagis sa ibon at narinig namin ang ungo ng sakit mula rito. Sumigaw ang lolo nito na tumakbo. Kaya naman ganoon ang aming ginawa. Ilang minuto ang lumipas sa wakas nakarating na kami sa pinako namin at agad kaming sinalubong ng mga kapitbahay. Nang banggitin namin at kumpirmahing may aswang ang pag-alagala sa aming lugar agad silang pumasok sa kani-kanilang mga bahay at isinara ang pinto pati na ang mga bintana. Nagpabalik na kami ni Miguel sa bahay nila. Sinalubong kami ni Jose at tinanong kung anong mayroon at ano ang nangyayari. Pautal-utal pa nga naming sinabi kahit nag-aalinlangan na may aswang sa baryo namin. Nagulantang po kami dahil imbes na magulat o magalit ito kung sila man yon humalakhak ito ng napakalakas at saka sinabing natatakot kayo sa aswang. Natatakot ka ba sa aswang? Sinabi niya iyon sa harap ni Miguel at tila tinatakot pa ito. Yumuko kami at saka naglakad paalis. Nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ko, mabilis din naming isinara ang pinto at mga bintana. Pagkatapos saka ko siya kinausap na ang ginawa ni Jose ay gaya ng pananakot na ginawa niya sa batang babae na nakita namin noong nangangahoy kami. Isinalaysay ko sa kanyang hindi basta nagkataon lang ito, dahil kung isasama ang pangaw kagabi masasabi kong ang kansela ng mga aswang na dumayo sa aming baryo ang hindi ko na lang sigurado ng mga sandaling yon si Mang Pedro. Sinasabi mong kasalanan ko kung bakit nagkaroon ng aswang sa lugar natin, matapang pa na tanong ng kaibigan ko sa akin. Maaaring hindi pero ang pagdo nila sa baryo natin, marahil Miguel, ba't kasi lahat na lang ang bagay ginagawa mong biro ni ang paghingi ng tawad ay hirap na hirap para sa iyo, sagot ko sa kanya. Nabigla ako nang damputin nito ang isang itak at lumabas ng bahay na iyon. Nang silipin ko sa bintana papunta ito sa bahay ni Mang Pedro. Sinabi ko sa lolo't lola niya na magstay sa loob at ako na ang kakausap sa apo nila. Kumuha rin ako ng itak at inilagay iyon sa aking bewa. Naiinis akong tumungo rin sa tahanang pinuntahan ni Miguel. Pagdating doon nagulat ako dahil nakaakbay na si Jose sa balikat ni Miguel. Napakunot ang noo ko nang tumingin sa akin ang kaibigan ko at nangiti at wala na sa kamay niya ang dinalang itak. Nanigas ako sa kinatatayuan na takang-taka nang sabihin ni Mang Pedro, sasabay muna sa hapunan nila si Miguel at saka isinara ang pinto. Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon dahil sa bukod na nagtataka ako, may takot na tumatakbo sa puso't isipan ko. Nang tuluyan pong pangunahan ng takot, bumalik ako sa bahay ng kanyang lolo't lola. Sinabi ko sa mga ito ang naganap at natulala rin sila dahil sa pagtataka. Nang gabing iyon, hindi ako natulog dahil bukod sa nag-aabang ako ng maaaring panganib na nalangin ako ng taimtim na sana walang nangyaring masama kay Miguel na ang pagbabago ng isipan niya at mga kilos ay sarili nitong desisyon. Nung sumapit po ang umaga, agad ko siyang pinuntahan sa bahay ni Mang Pedro. Nang kakatok na po ako, nagsalita ang isang pamilyar na boses mula sa likuran ko. Ayos na kami, Carlo. Nakahingi na rin ako ng tawad sa kanila, gaya ng sabi mo nga pala, samahan mo ako ulit sa bukid. Pinapakuha ako nila lolo ng papaya at malunggay Si Miguel iyon, Kuya Chris, at nakangiti niya yung sinabi sa akin. Napatingin pa ito sa itak na nasa tagiliran ko bago maglakad. Sinundan ko siya pero sa isip ko ng mga sandaling yon, kailangan kong maghanda dahil may mali sa mga nangyayari. Paanong kukuha ng papaya at malunggay kakakuha lang namin kahapon. Palabiro si Miguel pero hindi ito basta-basta magsisinungaling sa harapan ko. Nang nasa kagubatan na kami, napansin ko po na may kakaiba sa lakad nito. Doon ko napagtanto na hindi ang kaibigan kong si Miguel ang kasama ko ngayon, kundi isa sa mga anak ni Jose. Doon ko lang din naunawaan na mukhang may kakayahan ang kanila na magpalit manggaya ng anyo ng iba. Nang maalala ko rin si Mang Pedro na biglang nagbago ang mga kinikilos, sinipa ko po ng malakas si Miguel, hinugot ko ang dala kong itak at saka itinutok sa kanya. Nasaan ang kaibigan ko? Nasaan si Mang Pedro? Yun ang diretso kong naitanong sa kanya dahil malakas ang kutob ko at hinala ako sa pagkakataong iyon. Nagdahilan pa ito pero nang ilalapit ko na ang talim ng itak na may bahid ng bawang sa liig niya, nagsalita at umamin ito. Sinabi niyang nasa baryo lang namin si Miguel at Mang Pedro. Matapos ko itong kausapin, agad ko siyang itinali sa may kalakihang puno gamit ang mga nagkalat na baging sa paligid. Nang sandali akong tumalikod at muling humarap dito, hindi na yun wangis ni Miguel, kundi isa sa mga anak ni Jose. Binantaan pa ako nitong ubusin ng angkanya ang mga tao sa baryo namin, kaya mabilis kong tinakpan ang bibig niya at mga mata gamit ang tela mula sa damit na suot ko bago ako umalis sa kinalalagyan ito. Kumuha ako ng malaking sanga at malakas kong inihampas sa ulo niya dahil doon ay agad itong nawala ng ulirat. Mabilis pa sa 4 oras ang pagtakbong ginawa ako pabalik sa aming pinako. Pagdating doon, nakita kong nakabukas na ang pinto ng bahay ni Mang Pedro. Pagpasok ko doon, may naamoy akong mabahong amoy parang patay na hayop o daga.
Wala akong taong nadatnan sa loob kundi ang isa lamang na may kalalakihang baol. Nuksan ko yon tumambad sa harap ko ang umaalingasaw na bangkay ni Mang Pedro. Nakabaluktot ang buong katawan nito, parehong nakatali ang mga kamay at paa, may takip din ang bibig nito at ang isa sa mga nagpasukat sa akin butas ang tiyan nito at wala na ang mga lamang loob. Napamura ako at napasuka habang lumalabas sa bahay na yon. Agad akong nagsisisigaw ng tulong at nagulantang din ang aming mga taga-baryo. Agad kong pinuntahan ang lolo't lola ni Miguel at ibinalita sa kanila ang mga pangyayari. Halos maluha ang matandang babae nang malaman iyon. Pinalakas ko ang loob nila at sinabing buhay pa si Miguel dahil wala ito roon at tanging bangkay lamang ni Mang Pedro ang natagpuan ko. May panginginig pa man at takot sa buong katawan, inaya ko ang mga lalakihan sa baryo na puntahan ang isa sa mga miyembro ng angkan na itinali ko sa gitna ng kagubatan. Pagdating doon nakita namin itong umuungol. Mabilis iyong inalis sa pagkakatali at hinawakan ng mahigpit sa galit ng mga taga-baryo. Binugbog nila ito, pinagsusuntok, pinagsisipa at pinaghahampas ng mga nabagay, tuluyang manghina. Tinanong ko siya kung nasaan na nga ang kanya at saan dinala si Miguel. Nung una ay ayaw nitong magsalita, pero nang lumapit ang lolo ng kaibigan ko at ipahid sa mukha nito ang bawang nagsalita iyon. Binanggit nito ang isang baryo at walang pag-aalinlangan naming tinungo iyon habang bitbit ang aswang na to. Sa pagkakataon pong iyon, hindi lang ang angkan nila ang dumayo sa baryo namin, kundi kami na ang dadayo o pupunta sa baryo nila. Sa layo noon ay ilang oras na paglalakbay ang ginawa namin nang padilim na ang paligid. Agad na nagsindi ng sulo ang mga kabaryo namin at naghanda nang makita namin ang kabahayan sa hindi kalayuan. Nang malapit na nakita naming nakatali si Miguel sa tila paik na kawayan, nakagapos doon ang pareho niyang mga kamay at paa. Pinipilit nitong sumigaw pero dahil may takip pa ang bibig hindi niya yun magawa. Sabay-sabay naming pinatay ang aming mga sulo at tinakpan din ang bibig ng aswang na kasama namin. Nag-usap kami sandali na makikipagpalit si Miguel, kapalit ng aswang na nasa mga kamay namin. Sa tapang nagboluntaryo po ako at ang lolo ni Miguel. Bitbit naming dalawa ang aswang at nang makita kami ng mga taga roon, lahat sila ay akmang susugod. Nakalabas sa bibig nila ang matatalim na ngipin at matutulis na mga kuko. Hindi ko maipaliwanag ang pera ng mga sandaling yon, kasabay ng nararamdamang takot ay ang paghampas ng malamig na hangin sa balat namin na nagpapatayo ng aking mga balahibo. Sa isip ko noon, sana hindi kami nagkamaling sumugod sa baryo ng mga aswang. Ilang sandali pumagit na sa kanila si Jose na iba na rin ang anyo, mabalahibo ang buong katawan at mukha nito, pulang-pula rin ang mga mata. Inutusan niyang alisin si Miguel sa pagkakatali at nang matapos sinenyasan niya akong sabay kaming magpalit ng mga bihag, pero bago iyon siniguro ko muna. Miguel, kailan ang kaarawan ko, tanong ko dahil iniisip kong baka aswang na naman itong nagpalit anyang. Nang sagutin niya iyon. Tama ang sagot niya, agad na itinulak ni Jose si Miguel, kaya ganoon din ang ginawa ko sa anak niya. Nang magkasama-sama muli silang umakma ng pasugod, kaya agad akong pumagitna. Alam kong nagkamali ang kaibigan ko dahil natakot at nabastos nito ang anak mong babae, pero ang ginawa ninyo kay Mang Pedro ay higit pa sa kabusugan at pananakot. Nagbiro lang ang kaibigan ko pero kayo dumayo sa aming teritoryo at kumitil ng buhay. Hindi pa ba sapat yun na kabayaran? Tumak na ang dugo sa nakaraang digmaan, susundan pa ba natin, Nay, at tayo-tayo ang magpapatayan, Mang Jose? Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa lahat-lahat, alang-alang sa kapakanan ng ating mga baryo at lahi. Nakikiusap po ako. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay napaluhod ako upang magbigay ng respeto sa kanila. Itinaas ni Jose ang kanyang kanang kamay at kumalma ang mga kasama nitong aswang. Bahagya itong lumapit at kahit kinakabahan humarap ako sa kanya. Panghahawakan ko ang mga sinabi mo, bata, pero kapag naulit ang ganoong pangyayari, sisiguraduhin kong hindi lang ang angkan o pamilya ko ang dadayo sa baryo nyo, sabi nito at sinenyasan kaming umalis na. Yun na nga ang ginawa namin, bumalik kami sa aming baryo at nagsimula muli rin nung araw na yon. Sa awa ng Diyos ay hindi na nasundan pa hanggang sa makapag-asawa ako, magkaanak, magkaapo gaya ni Anton. Lagi kong iniiwan ng mahalagang paalala, nila lang din ang mga aswang gaya natin na naninirahan dito. May ilan na sadyang mapanakit pero karamihan, lalo na kapag angkan, nananakit kapag sila ay nasasaktan, gaya na lamang na kapag sinaktan ng ibang tao ang anak mo, hindi ba't magagalit ka at susugod? Yun ang bagay na tumatak na sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Carlo, ang inyong kaistorya.